Chelsa is present today, and the chairman of the committee, Councilor Junior Ibay. Again, welcome. Magandang umaga ulit. We are gearing up. Before we go to the agenda, I would like to make some statement that we must continue to be on alert because of natural incidents, no? Bindol, Bagyo, Baha, and still there is a real possibility. It's always a question of when and how big it is, when and how long. No? The big one supposed to be, but from time to time, your attention will be called, and we must pursue our citywide drill involving our community. Hindi na tayo institutionalized. By this time kasi, marami na tayo na-drill. But the biggest challenge is to draw and execute a citywide drill. Wherein medyo malaking plano. I have already the plan. I think the copy of it was given to Director Arnel Angeles already. There are only 2 copies, and we are still modifying and the entire plan for citywide drill. And maybe I'll call the next one will be BDRRM or C, the barangay. Tawag lang si Joel saka si Paul. Kailangan natin immobilize din sila. So I expect your full cooperation when we going to execute this biggest drill, no? And for the meantime, we continue to alert, alarm, make it of notice daily, trying to create an urgency and awareness to our people every day through the MDRRMO ambulance group. Giikot yan para lang maging ang tao aware. So in due time, we might execute this CMEX simulation exercise in our city. So that's one. 2, I hope you don't mind me asking if you have some spare money. By 12 o'clock today, mananawagan ako sa taong bayan. Kumare ay makatulong tayo sa mga kapatid nating Cebuano. One way or another, some of them has family also in Manila. Kakasunod-sunod ang aberya sa bansa bilang Manileño, which is kapwa Pilipino. We'll make announcement later on how a few peso will not harm us, despite alam ko naman mahirap ang buhay ngayon, but wala rin namang masamang to be a good fellow to our people. Third, tiyak na ang paghahanda ng
peace rally sa lungsod ng Maynila. That's going to be a 72-hour peace rally in the city. Will be held in Luneta. I already tasked Arnel Angeles. MHD ba nandito? MHD. Yeah. So, yung katulad ng itinulong natin sa September 21 will be the same effort that we're going to extend to the people who will come to Luneta. Director Arnel Angeles was directed yesterday to come up with a deployment. Yeah. So. Wala na kayong pambiling battery. Kaya nawawala. Hello. Nawawala. Battery lang. So anyway, those are the things that we need to address as council. Paul, sige. 1 minute. Pero after this, bigay na sa Assessment ng total po. Yes, ito. May checking account. Okay, so yun na muna yung mga direktiba natin and congratulations to MDRRMO for the deployment of Medikit. We have deployed our limited resources to the community, 125,000 medical kit already deployed. Hopefully, hindi nila magamit yun. Hopefully. But at least, kahit pa paano, the kit is all over the city. And then, we'll leave to MDRRMO for reporting. Yes, please. Good morning po, Mr. Chair. So, first on the agenda is the citywide simultaneous earthquake drill. But before that, I would like to make a motion po to discuss first the incoming typhoon Uwan. Please. Uwan. After Tinio, no? Ito yung after Tinio. Tino. Okay. Tino. Next slide, please. So for our agenda, yung Typhoon Tino po at inaasahan po na dalawa po ang babantayan ating bagyo, pero ito po si Tino ay papalabas na habang ito naman pong si Uwan ay papasok. Next. As for our weather forecast, next. Nasa West Philippines na po ang sentro po ng bagyong si Tino matapos pong mag-landfall kanina sa lalawigan po ng Palawan. So, bukod po dito, taglay pa rin po niya ang lakas ng hangin, malapit po sa gitna na 135 kph. Napanatili po dito ang typhoon category despite having landfall po for the 5th time sa Palawan.
So, yun po. Given na rin po yan dahil yung mga dinaanan po niya probinsya ay mga patag din po. Kung kaya hindi po gaano naapektuhan ng landmass ang bagyo po na ito. So sa ngayon po, wala pong direktang epekto ito sa lungsod ng Maynila, pero dito mga nakaraang 2 araw po ay nakaranas po tayo ng pag-ulan dahil naman po sa shear line po yun, hindi po yun direktang epekto po ng bagyo. Next. Sa ngayon, ito po yung mga nakataas po ang signal number. Signal number 4 pa rin po sa Iloilo at yung Palawan po na kung saan po siya ngayon ay signal number 2. Next. Ito po ang latest forecast track naman po para sa bagyong si Juan. Kung mapapansin po natin, nasa labas pa po siya ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, tropical depression pa lamang po siya, pero inaasahan po na lalakas po ito mamayang alas 11 at inaasahang magiging tropical storm po category. Base po sa forecast track ng Pag-asa ay papasok po ng Sabado ng umaga sa loob ng PAR ang bagyong ito bilang isang super typhoon. Base po yan sa forecast track po ng Pag-asa. At kung mapapansin po natin sa forecast track, medyo malayo pa po at may kalayuan, pero kung mapapansin po natin na malaki rin po ang cone of uncertainty, meaning kung magbago man po ang direction po nito, dyan po papasok sa loob po ng cone na yan ang posibleng sentro po ng bagyo. So sa ngayon po, base po sa ating assessment at mga latest weather model ay Aurora Isabela po ang unang landfall po na posibleng tamaan po ng super typhoon po na ito. Para po sa mga katanungan ay may mga nare-receive po tayong question na ano po yung maximum strength na kaya po nito bago mag-landfall. Iba-iba po ang ating pagtaya, pero stage winds po niya bago mag-landfall ay 205 kph. Base naman po dito sa Amerika, ito po ay 225 kph bago po mag-landfall dito po sa Aurora Isabela area. So ngayon po, ito ay bagamat malayo pa po, ito po ay binabantayan na po natin at posible pa rin po itong magbago. At kung hindi po magbago ang kanyang direksyon, posible pong mag-landfall ito Tuesday po. Tuesday ng gabi or Wednesday po ng umaga sa nabanggit pong mga probinsya. So again, mapapansin po natin ang cone of uncertainty niya, medyo may kalawakan. So pwede pa pong bumaba or umangat ang forecast track po nito habang umuusad po. So every now and then tayo po ay magbibigay na po ng update tungkol po dito dahil pasok po sa cone of uncertainty ang NCR. Next. Sa ngayon po, ito ang ating satellite image at 55 kph pa rin po ang bagyo pong itong si Pre-Juan. Wala pa po itong international name dahil hindi pa po siya nakaka-reach ng tropical storm category. Pero as per Pag-asa, ito po ay isang tropical depression na po. At 55 kph po siya. Sa ngayon po, ang layo po niya ay 1,900 kilometers. Silangan po yan ng northeastern Mindanao. So, ganitong mga buwan po talaga, given na tayo po ay nasa La Nina, at November, December po talagang ang trend po ng mga bagyo natin ay landfalling. Ibig sabihin po, yung gitna po ng bagyo, talaga pong crossing landmass po ng Luzon and Visayas po talaga. So, given din po, ganoon din po si Yolanda noong year 2030. Next. And po, for the next agenda po will be the citywide simultaneous earthquake. So, with this po, ay present lang po namin yung plan and the scenario po for the possible citywide simultaneous earthquake. Next. So, as our introduction, alam naman po natin na ang ating pong lungsod ay prone po sa almost all of the hazard except lang po dito sa landslide. Wala po tayo masyado. At ang gusto po nating target for the citywide will be barangay, community, government agency, and members po ng buong city hall din po, or the DRM Council. Next. So, but before we proceed, ito lang po ang ating pong simpleng chart na pinapakita po na before we proceed with the functional exercise and the full-scale exercise, we need to do seminars, workshops, and tabletops. So with that, ito pong tatlo na nasa unahan, seminars, workshops, and tabletops ay ginagawa na rin po kasalukuyan ng Manila City DRM Office. At tayo po ay tutungo sa drill and eventually tayo po ay mag full-scale exercise. Next. So
So as for our citywide simultaneous earthquake drill, the proposed date will be November 22, 2025. Time will be 7 a.m. to 11 a.m. Venue po. Katulad na natin. Just so you know, this is a working date, no? Not until that we are already coordinated everyone. But that's supposed to be yung inaasahan natin possibility. But hindi pa, para lang siyang pencil book. But at least we have a particular date. It may change. Kung mapapansin po ninyo, ang venue po natin ay Kapila ng Katipunan. Pero dito lang po is yung ceremonial pressing of button. Pero citywide po, every district po ay magkakaroon po ng scenario. So, alam naman po natin ang ating objective will be to enhance the readiness po ng ating pong council and community rin po and family and individual po sa lungsod po ng Maynila. Next. So, ito po ang ating coverage. Selected high-risk zone in the city of Manila. So, magkakaroon po ng mga scenario. And of course, ang ating pong main hazard will be earthquake. At lahat po ay magsasagawa po ng dock cover and hold during this time po. So, ang ating po participant for the simulation exercise will be the MCDRMO personnel and the members po ng council and barangay DRM committees, schools and hospitals, and community volunteers and residents po. Next. Scenario po natin, of course, the pagsasagawa po ng dock cover and hold. Pangalawa, hazardous materials, Barangay 128 when meron po tayong hazmat situation, Barangay 128 Harbor Center. Meron din pong fire simulation lamang po ito at Barangay 275 Parola. At nakapag-coordinate na rin po tayo, ongoing po ang coordination with the Land Bank para po sa proposed collapse structure scenario po sa Land Bank Plaza and the ICTSI. Next. Bridge collapse po, MacArthur Bridge with several injured persons. So may mga actors po tayo rito. And meron din po tayong hospital and medical evacuation which is the Chinese General Hospital. As for the school evacuation, National University po. And tsunami evacuation, Barangay 649 Paseco. Next. Ito po ang ating pong naitayang mga evacuation area, open field para po sa earthquake. Next. Ito po PNR in Tayuman Road, corner Dagupan. Meron po siyang 43,000 square meters. Next. San Beda Football Field, 8,000 square meters. The UST Open Field, 29,000 square meters. The Manila North, La Loma, and Chinese Cemetery, which will be considered as our main evacuation center po due to less po siya sa susceptibility pagdating po sa soil liquefaction. Ganun din po sa Manila South Cemetery. Sa La Concordia po, may mga open area po dyan sa lugar po na yan. 9,800 square meters po. Next. Sidapitan Sports Complex and Albert Elementary School, meron pong open area, 5,260 square meters din po. Next. Gagamitin niya sa green. Gagamitin. Pati yung south. Yes. PUP Santa Mesa, 52,655 square meters po. Next. Don Bosco Field, evacuation area, 11,800. Open land din po ang ating pong Don Bosco Soccer Field. Next. Rizal Memorial Track and Field, 16,500 square meters and 12,980 square meters po. Baseball field. So Rizal Park of course and Quirino Grandstand po. So ito naman po ay kung sakali po itong si Quirino and sa Rizal Park ay kung wala pong tsunami, pwede po siyang gamitin. Pero kung mag-i-issue po si Fivox, hindi po siya pwede. Dahil sa proximity po niya sa Manila Bay. Pero kapag pinagsama po ang area po niya, siya po ay 78,220 square meters and 296,290 square meters. Next. UST Open Field din po, 27,490.
Holy Trinity, 3,840 square meters. Next. So, despite having po lahat po nung mga... Inform na sila. Papadala na po natin. Scenario maps naman po natin, as discussed po earlier, yung mga scenario po na yun, linat na rin po namin sa map. Hospital and medical evacuation, ito po yung red area, ibig sabihin po, kukordonan po yan. No entry and exit din po due to medical evac sa Chinese General Hospital. Next. Tsunami evacuation, ito po yung mga area na atin din pong papracticein or i-test or i-exercise ang kanilang evacuation plan, si Barangay 649 Baseco. At ito po medyo challenging dahil one way in and one way out po for the evacuation. So, next. Ito rin po si National University. Ito po ay more on back cover and hold lamang po. But in coordination with the NU naman po, we can add another scenario lang din po for kung sakali may mga injured persons po natin. Bridge collapse, MacArthur Bridge po with several injured persons. Yan po. So ito rin po ay in coordination with the Philippine Coast Guard din po. Sila po sa ilalim bale. And then road closure po for the MacArthur Bridge. Next. Ito po. Sayang lang po wala po tayong si Philippine Air Force, pero we have also the map for the helipad. Next. So lahat po ng may helipad din sa lungsod po ng Maynila ay at amin din pong naimapan through the GIS. At po, Banhaw Tower, San Nicolas po. Next. Meron din po dito sa Chinese General Hospital. Hospital ng Maynila. Yeah. Meron tayong helipad. Meron po, naimapan. For Federal Tower po, San Nicolas din po sa Binondo. Next. ICTSI, meron din po silang helipad. Next. PLDT, Espanya, meron din po. San Fernando Tower, Puente de Binondo, meron din po. SM San Lazaro. Winford Hotel and Casino. For the ceremonial pressing of button po natin will be at Carpilla ng Katipunan. So, katabi na rin po noon yung incident command post po natin. Evaluators will be coming from different agencies po, national government agency, but most of which are coming from the Office of Civil Defense National Capital Region. Observers will be also coming from other LGUs and media platform po. So, tayo po, bukod po doon sa mga senaryo, magkakaroon din po ng media box or media platform po na kung saan doon lang po sila para ma-observe nila ng maayos yung gagawin po nating scenario. So, documenter will be coming from the MCDRMO po. Meron po kami mga documenters din na kukunin. Next. So, ang ating po partner agencies will be, of course, member po ng, ito po, buong member po ng Manila City DRM Council. Nilis down lang po natin yung mga meron pong tasking. At provided po ito sa inyo pong mga folders. So, next. Ito po ang tasking po ng MCDRMO. Next. As for MDSW, of course, we have, meron po tayong simulation exercise for the evacuation. Of course, bilang din po ng Camp Coordination and Camp Management Cluster and the Protection Cluster, it will be activated din po sa ating pong EOC. At magsasagawa din po ng mga exercise din po doon po sa mga area na nabanggit natin for evacuation. So magtatatag po sa MDSW na kung talagang meron pong listing, yun, parang during din po talaga ng isang disaster po, ay gagawin din po ng MDS. Next. As for the MPD, yung scenario po natin, pwede pong mag-inject dito yung mga evaluators po natin. So, kung sakaling meron pong injects na about sa law and order, si MPD po yung re-responde po dito. So, anyway, si MPD po ang lead ng law and order cluster po under ng MCDRM Council. And, ayun po, propose pa lang din po ito yung assist in the closure of Manila City for 30 minutes. Boss, tutuloy ba natin yung closure ng 30 minutes? I would assume that's the way to do it. You always think of the worst scenario.
if things are chaotic, there is no movement of vehicles. I mean, there will be challenges for vehicular access. But it has to be short. 30 minutes. Pero mag-a-announce naman tayo. Before we're going to implement it, we'll make sure that we reach as many people as possible. And hopefully, mapakiusapan natin ng tri-media, radio, television, paper, and of course, the social media, na to really share the information. Para hindi naman na-shock yung passing through. Definitely think of that. Paano tayo magla-lockdown? Kasi palalabasin mo yung tao. Mas safe for everyone. For the simulation. Okay? Thank you po, Mr. Chair. Ano po? Karamihan po dito sa MPD will be traffic assistance and law and order din po. Baka po may idagdag kasi si evaluator na looting incident, yung mga ganun po. So sila po kasi magbibigay ng index po sa akin. And police visibility rin po, of course, kailangan din po. No? Sige po. Sa mga evacuation center po, importante rin po. Sa engineering po, sila po ang lead for the engineering and rehabilitation cluster. Sila rin po ang magli-lead ng ARDANA, Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. So ito po, meron tayong team na nakakompose na po ito. At kapag kung sakaling nangyari po din doon, within 1 hour dapat po makakadispatch ang ating ARDANA and provide immediate report po sa ating pong RO, si Responsible Official. So 3, assist in the debris and waste management cluster. Next. So DPS po, siya po ang lead naman po ng disaster waste management cluster. So pangalawa po, augmentation of resources and equipment. Sa clearing po yan. Next. Sa MHD, siya po ang lead for the health cluster. So lahat po ng cluster, kung sino po yung lead, iuupo po yan sa EOC, sa 4th floor po, to ensure proper coordination po. So talagang we will enact po kung ano po talaga yung possible na mangyayari during our year po. So anyway, sa MHD po, ang lead po ng health cluster and siya po ang magpo-provide ng medical and other healthcare services. Katuwang din po ng MDSW yung MHD sa mga evacuation area naman po na itatayo rin po na. Under din po ni MHD yung 7 hospitals. So kung sakali pong sa evaluator, makita po yung hospital na yun, mas maglagay po ng inject, kailangan po prepare din po yung mga hospital po na yun. Next. SDO Manila, of course, meron po tayong mga eskwelahan na nabanggit. At kung mapupush through po si November 22, it's a Saturday po. So, assuming meron pong mga activity sa ating pong mga public school during that time. So, they need to conduct the cover hold po and the evacuation drill din po sa mga eskwelahan. So, for BFP, ito po, katuwang naman po natin ito sa response. Of course, kung marami pong senaryo, hindi na po kaya ng resources. At yun po yung talagang goal ng evaluators po natin to inject maraming senaryo hanggang sa medyo ma-overwhelm po ang ating resources. And then prioritization na po papasok. So anyway, BFP Manila ay magiging assistant po natin pagdating po sa fire and rescue of course and augmentation din po ng resources and personnel. So sa HAZMAT po, si BFP Manila po ang handle. Next. Sa Philippine Air Force po, ongoing na po ang coordination ng Philippine Air Force. Unfortunately, medyo ngayon busy lang po sila dahil nga po sa nagdaang bagyo. At as per Philippine Air Force po, Quirino Grandstand po, maglanat ang kanila pong aircraft. So doon po magkakaroon ng simulation. So sila po magpo-provide ng air asset and pag-a-assist din po sa search and rescue operations. Next. MBB, ito po medyo malaki po ang part po talaga ng MBB. Kasi kung mapapansin po natin, meron pong mga area na hindi po makakover. Kailangan po ni barangay na sila po mismo ang kilos for the conduct po ng the government and evacuation po.
May training manual na kayo rito for MBB. Meron na po, Mr. Chair, bali, saving dream po. Kasi kailangan, I think we should host a one day for 896 barangay BDRRM para makita nila yung value nila, the importance of their organization in the barangay level. I think you must create a syllabus para mag one day kayo para mas madali silang i-utilize. Meron na siguro yan dahil by law they are required, no, the barangay to have also like an MDRRM mo. Karoon na po, nakapapos na po kami ng CB3 na po, UP-based disaster risk assessment po. Naturuan na po sila ng PASHA. Pero patatawag na po natin yung 896 sa isang para po dito sa CIMEX. Yung possibility of CIMEX. Kasi naman po sa Sir Andres din po. Basta yan it may be the entire city, it may be compartmentalized or put it into southeast-west concept, clusters. grouping, cluster, depende yan. Pero always go to the worst scenario, which is the citywide. Para we always expect the worst. What you call the controlled chaos. It's chaotic, but it's a controlled chaos concept. Sige. With this po, susulat po na lang kami sa MBB to support na lang din po doon sa memorandum. Meeting tayo mamaya. Sasabihan ko Cesar. Next. MTPB rin po, ito po, medyo malaki rin po ang part dahil nga po doon sa kung sakaling magpupush po tayo sa 30 minutes. Doon po sa mga main roads po natin, kailangan po ng mga provision ng manpower and resources rin po. At saka kailangan din po dito ng traffic management plan. Next. So, ways forward po next week, tayo po ay merong exercise design training course na gagawin po sa National Museum, 5 days po sana. At kung hindi po makakadalo po yung mga director po, kahit po yung representative po na kaya pong mag-decide po on November 22. Yun po sana yung proposal. Tapos maglagay kayo ng senaryong alternative. If the head of the chair, let's just say, that may alternative siya. Kaya kailangan kasama sa training yun. Kasama siya sa training. Sabihin, si Juan de la Cruz, head ng isang agency, part siya ng Mayoc. Nabagsakan na nahulog sa tulay. Patay. Or nowhere to be found. Or missing in action. Who will do the tasking? Kaya kailangan meron tayong alamo o meron tayong fallback in terms of leadership. Kailangan meron tayong ganun. Pero trained din dapat siya. Hindi dahil siya assistant supervisor o kailangan trained din siya to yung at least technical know-how on running an organization in a chaotic situation or in case of emergency. Kaya hindi tayo mag-i-invest tayo lang sa kwarto to. Dapat may isa pa tayong parallel na ini-investan natin ng learning, CIMEX, exercise, and all other things. Kailangan yun, meron tayo. Importante yun. Kasi, as I've been telling everyone, you'll never know who and when. Hindi natin alam. Kailangan ng gobyerno tuloy pa rin. Kailangan tatakbo pa rin ng gobyerno. At may level of authority over their personnel during the time ng crisis.
Sir, may... Total kasi magta-training na kayo. Mag-nominate sila. Magre-request din po kami na sana po sa day 2, lahat po ng mga directors na involved po sa MBRRMC. Kahit po yung day 2, ma-attendan po natin because it's the planning stage po na kailangan makita. Kasama pa rin po yung mga second natin. So, a-attend lang po sa second day yung mga directors, pero yung po talagang a-attend sa 5-day event po, yung mga second po na ipapadala natin. Kasama pa rin po sila sa second day. Para lang po maka-adapt din po at malaman po ng mga directors kung ano po yung planning na gagawin po natin. Okay, this is not a request. This is a directive. So attendance is a must. November 11. So make yourself available. If you are involved, make yourself available. Puunanan na natin to ng oras at pag-aaral. Thank you po, Mr. Chair. So, during the conducting po ng exercise design, lahat po ng involved ay magkakaroon na rin po ng series of meeting with the participating agencies simula po ng November 10 to 19. So, ang kailangan din po natin kausapin ng mga karating po na syudad. Dahil nga po sa cross po ng borders po natin. And ayun po, number 3, of course, the CSED, the proposed po is November 20 to 2025. At after po ng CSED, lahat po ng existing plans po natin will be updated po. Yun po yung kinagandahan po ng pagkakaroon po ng ating drill. Dahil lahat po ng mapupuna or mga comments and suggestions will be integrated po sa lahat po ng plans natin, especially po sa ating pong contingency plan for earthquake and tsunami. Kailan naka-experience ang Manila ng citywide drill? Yung hindi Wala pa. opisina? Wala pa. Wala. Ever. First time po. Walang ganun. This will be the first po. Usually cheap packets. Opo. Noong panahon po ni Mayor po, nagkaroon po tayo sa Republic Building sa may Tomas Mapuwag, kabila ng Mapuwag. Yung exercise design will have to be approved by the council. By the council. Okay. So ito na yung exercise. Yun po. Maliban sa PowerPoint presentation, may documented ba kayo? Plans. Plans. Meron po. Meron po. Pahinga ka mamaya. For the contingency plan. No, exercise design. Meron po. Meron po. So pahinga tayo. This is not actually a citywide the way it was presented now. Because hindi lahat ng barangay ay involved. In fact, this is a test to certain government offices, not really community-based. No? So, baka pwede yung pag-aralan nyo. No? This is the traditional earthquake drill. Diba? Hindi talaga siya yung community-based. Step by step po kasi Yeah. hindi po kasi natin mabibigla na parang may kulang kailangan po maplano muna, magkakino na rin step by step na sa council po. Para po paglatag po natin sa barangay, sigurado, kompleto na po, wala na po tayo, halos wala na po tayo. The assumption is that lahat ng barangay may barangay disaster risk reduction. Meron po. Basically, nakatapos na po tayo. Yeah. The second assumption is that all of them have undergone training by CDRMO. Yes po. And therefore, the third assumption is that they more or less understand what yung mga gagawin po. And they continue to send po ng mga plans po nila sa akin. Regularly po. So baka gusto nyo yung design. Mr. Chair, with that po, hihingi lang din po kami ng tulong. Doon po sa mga barangay po na hindi pa nakakapagbasa ng kanilang meeting plan. 200 plus pa lang po ang nagpapasa out of 200. Okay, you make sure that you'll be present. I might call the entire 896 barangay in the coming days. And I want you to be there because that's going to be the request to the barangay. Para, constant yung reminder sa kanila. Listahan na din. Tapos, tawarin kayo ng quadrant. Halimbawa, tsunami quadrant. Implement natin yung tsunami quadrant. Usually, saan ba yan? West side. How to lock down Rojas Boulevard to Nabotas.
Tapos paano patatakbuhin yung tao sa labas ng bahay papuntang kalsada papalayo sa dagat. So, magkukwadran tayo. Meron naman tayong West Valley Fault Quadrant. Bakit? May liquefaction sa Eastern Board of Manila. May mga area na based sa science and geography. Di ba? Yung kayo, meron kayong plan. Di ba? Nakita ko yung mapa natin na pwede mag-liquefy yung mga lote doon. Yun. Pwede ka tayong ganon. Pwede naman tayo mga commercial quadrant. Medyo matataas yung building na to. Maliliit ang kalsada. Pwede natin ganunin din yan. So, dapat marami tayong option. Para at least, while we may and may not do the citywide, at least, pag nag-quadrant-quadrant tayo, may nagagawa tayo. Tapos, by the time, pamilyar ang tao, bigla naman nating bultuhin. Yeah. Para lang, but, yun nga, kailangan natin mag-training, planning and planning, continuous. While we have plans already, baka mag-evolve as we learn, no? With the scenarios. Tapos, we'll see it from there. Tapos, acquisition na tayo. If there is need of other materials. Basta, Arnel, naka-program na sa inyo, no? Nagpapabili ako ulit. Ilan na yung life finder natin? May 2 life finder na tayo. Nagpapa-acquire pa ako sa iyo, di ba? Ano tayo ng life finder kasi marami tayong old buildings. Manila is a very old city. But also, the new buildings are also exposed to such magnitude. They will never know talaga. At least, kung kaya natin, 1 per district. Yeah. We still have to acquire that's for 2026. We'll see, basta importante sa akin yung life finder. A machine that may find life. Importante. Dahil ibang makina mo, meron ka naman lifter, cutter, hydraulic. Yan, meron na tayo. Saka mga lifting bags. Do we still have, what do you call this, sa ating police, meron ba tayong yung mga dogs trained? We are a partner po sa ng UP? UP? Meron sila? Talaga? Yun, dapat. Sumasama po sa atin sa PNP kasi, iba ang ini-snitch nun. Droga hinahanap lang. Coast Guard meron. Kasi importante lang, baka lang na sa sobrang dami natin iniisip, nakakalimutan natin yung small things, and those small things is a very crucial materials for life finder or life support. Every life that we can save is one success. Sige, please continue. That's the end of the presentation. That's the end. Yung exercise design scenario, baka gusto nyo i-revise based sa instruction ni Yorme because apparently in your scenario, few areas lang, tapos nakakoncentrate lang. So ang tingin ko, ang minimum ninyo, kung hindi tayo mag-citywide, mag-quadrant kayo. Because in your scenario, alas nakakoncentrate na kayo para may awareness din yung ibang lugar. Kahit man lang ceremonial awareness. I-coordinate nyo nga, halimbawa lang, just for the sake of conversation. The entire Intramuros is being evacuated. Walang liquid pa, wala tayong tsunami, walang tsunami alert. Tingnan mo lang. I-coordinate mo sa Intramuros Golf Course to vacate everyone in the Intramuros to be
located into Extramuros. Paano natin gagamitin yung open field? Madadapa pa tao, matataranta ba, and those things. Maganda kasing ano yun. Minimi. Parang minimi yung, alam mo yung, ito yung City of Manila, pero it is a city within the city. World City. Paano natin sila bubunutin? Palabas. Tapos ang safest place is the golf course. In the absence of tsunami alert. As you have kasi maglilikod pa action yun. Saka yung tubig malapit. Pero paano sila lalabas na? Nasa opisina sila, nasa bahay sila. Labas sila. Everyone is running towards south. Yeah. So kailangan natin kausapin yung Intramuros IA sa loob, Intramuros sa labas. Magandang minimum yun. Magandang sample natin. We'll look at it as if it is the city of Manila. Bakit? May eskwelahan. Parang miniature na siya. May eskwelahan. May opisina. May community. Pansinin nyo yung... May institution pa. May government offices. Government offices. Kaya para siyang minimi. Magawa kayo ng plano. From there, magagamit natin. Kasi, just imagine that the circle is Pedro Hill, Ross Boulevard, Vito Cruz Ross Boulevard. And immigration is Espanya Avenue. When you lock it down. Wala na exit yun, diba? O, lahat na sila papunta dito sa punta. I mean, dito na sila sa mga baluarte, yung Bukana. Kasi major road yung dalawang binanggit ko. Pero dito na sila sa butas. Tatakbo. Medyo tight yun. Paano sila susunod? Paano sila... Sige. Okay. Any more? So, the schedule is so far kung kailan natin i-deploy, tentative. But we have a working schedule. But you have now a specific directive to attend to yung mga dates for trainings and additional acquisition of knowledge and create your alternative. And the alternative must be actively involved for purposes of continuity. Hindi tayo makilikilihan kapag wala na tayong mga head of offices. Okay? So any more? Mr. Director? Wow, CA. Ay, sir, yung sabi ko rin po sa inyo about sa Cebu. Ito. Oh. Yung ano lang to, parang assessment. Tapos yung drone natin, si Ramon, pag dumating na yung drone, paliparin nyo agad kuha ka agad kayo ng data. Kasi may binili, para sa kaalaman yung lahat, may binili tayong industrial drone. The City of Manila acquired an industrial drone with capabilities of AI, distinguishing each structure in the City of Manila to populate our database.
that can be utilized by police, Bureau of Fire, MHD, maano niya, ma-access niya, traffic management, businesses, and so on and so on. We're just waiting for the delivery. Medyo mabigat na presyo nitong drone na to. Madugo yung presyo. Pero na ano na natin, iniintay na lang natin yung delivery. So that we can fly the drone in the city to map using AI all the structure, vertical structure in the city. Mr. Chair, I would like to amend po. Bali, yung first siren po natin will be installed din po in coordination with the November 22 po. November 13 po i-install yung siren po natin. Kapag night, dito po sa ibabaw. Kapag night time po, abot po siya ng 2 kilometers. Good. Kapag daytime po, 1.5 po kilometers. So kung nasa kapila po tayo malakas po, 22 yung siren. Dito yung kakabit. Yan po, sa taas po. Yes. Good. Tapos, manggising kayo sa madaling araw. Para malaman natin hanggang saan aabot. Pag mas maraming complain hanggang Tondo, ibig sabihin umabot hanggang Tondo. Pag maraming complain hanggang Santa Ana, ibig sabihin maraming umabot hanggang Santa Ana. This year po, Mr. Chair, tatlo po ang habol po natin. First po sa Barangay 128. Next po na siren, second siren po yun. And then the third siren will be sa Ermita Malaki po. Baseco kaya po. Kaya rin po. Dito yung ganyan dito. Tapos baka pwede nyo ma-utilize yung ibabaw, yung apat na kanto ng Albert sa ibabaw. Doon po natin ilalagay po yung camera natin na pinaka-mirrorable na sinasabi mo kayo discount. Sa kanto, sa taas po ng Albert natin ilalagay. Hanggang dulo lang po ng Pier and sa North Side. Kita. Opo, hanggang under speaker po lang sa Divilo ba yung kita. Okay. Last point. Itong design ninyo, Manila Trench, tsunami, Earthquake po. West Valley po. West Valley Fault. West Valley. Oh. Wala pa yung ano. May scenario po for tsunami yung kumbaga parang fake news po na kumakalat. Yun po yung scenario dun sa Barangay 6 po. Manila, dahil hindi po Manila Transya, lumalaw West Valley po. Yun po. Kaya po magagamit natin na evacuation area po for that drill po ang ating po interview. 700,000 na tao ang affected sa Opo. Cebu. Yan po. Bagyo. Daming binasak na Sa Cebu po mismo po 248,487. Sa Region 6. Bali ang families affected po is 79,096. Ang nasa evacuation po nila ay 51,446 families po. Center ng Cebu po ay Cebu City.